Hello mga kapobre, bumili ako kanina ng gata ng niyog dahil bala ko sana maggata ng tulingan na mayroong pako. Pero nabisi ako at yung gata na binili ko ay nilagay ko muna sa ref. At nitong hapon na nga, nakalimutan ko na nga na maggagata nga pala sana ako ng tulingan. At nabuo na yung gata. So, hindi ko na yan gagamitin kasi baka nasira na. Although nakalagay naman siya sa ref at nabuo siya, tumigas yung gata. Ang gagawin ko na lang ay gagawin ko siyang langis. Ayan, ganito nga pala ang paglalangis ng niyog. Kung meron kayong niyog, yung kakayuran, pwede naman yun. Ito kasi ay binili kong dati ng gata, yung gata na tinatakal sa palengke. Ayan, at dahil nakalimutan kong lutuin, gagawin ko na lang siyang langis. Masarap kasi ang langis ng niyog at napakabango. Pwedeng iluto o pwedeng panggisa, pwede rin namang panglagay sa buhok. Yung kasing lola ko noong bata pa ako, nung nabubuhay pa yung lola ko, yung inilalagay niya sa kanyang buhok ay langis ng niyog at talagang napakaganda ng kanyang buhok. Itim na itim, hindi agad siya tinubuan ng puting buhok. Ito ang nakikita kong inilalagay niya sa kanyang buhok. Tapos kami na mga apo niya, nilalagyan din niya ito kasi yung buhok ko dati medyo manipis. Diba pag bata pa, manipis yung buhok. Ang ginagawa niyang pampakapal ng buhok ng kanyang mga apo ay itong langis ng niyog. Kaya lagi kaming merong langis ng niyog. Napakasipag ng lola ko maglangis ng niyog. Gumawa ng langis ng gata ng niyog. Ano ba yung tama doon? Nilangis na galing sa gata ng niyog. Ayan. Ito nga pala ay pure na gata. Ano ba yun? Yung hindi na tinubigan. Yung in-squeeze na sa palengke. Kaya madaling magkaroon ng langis. Ayan, konting kulo pa lang ay lumalabas na yung langis niya. Ginagawa ko pag naglalangis ako ng niyog, hindi ko masyadong hinahalo. Kung gusto niyo kainin yung latik, di ba yung latik na nilalagay sa mga kakanin, sa ganito po yun ang gagaling sa langis ng niyog. Yung nagiging sulit dun sa paggagawa ng latik, ng langis, ayon yung nilalagay sa mga kakanin, katulad ng mga blangka, tulad ng mga sapin-sapin. Ganyan ang paggagawa ng latik. Ayan, at kapag medyo nabubuo-buo na yung gata, malapit na yan maglangis, malapit na yan maging langis. Ayan, nakikita nyo naman na humihiwalay na yung langis doon sa gata. Kung gusto nyo kainin yung latik, wag nyo na lang masyadong lutuin. Kapag medyo brown na yung latik, ay hanguin nyo na. Kung naman ay hindi nyo kakainin, pwede kahit medyo light pa ang kulay ng latik, ay kunin nyo na para hindi masyadong makati yung langis. Alam nyo guys, napakabango talaga ng langis ng niyog. Pwede na itong iulam. Alam mo noong mga bata pa kami, sa probinsya, sa bukid, kapag meron kaming langis ng niyog, itinatapik na lang namin ito sa kanin, sa asin. Napakasarap. Solve na ang merienda. Kanin at langis lang. Ulam na. Sarap. Ayan. Sinong relate? Yung mga nasa province lang ang may alam nito. Yung mga nasa province na mayroong niyugan. Kasi pag nasa siyudad ka na, napakamahal na ng niyog. Napakamahal ng gata. So, hindi mo ito gagawin kasi nga, mahal ang gata. Mahal ang niyog. At tulad nitong binili kong ito, konting-konti lang na gata ng niyog. 20 pesos na yan. So, kung bibili ka naman ng langis o ng mantika, 30 pesos, may kalahating bote ka na ng mantika. O, diba? Mas mura kung bibili ka ng mga langis or mantika na nasa tindahan. Kaya kung ikaw ay nasa syudad, hindi mo ito gagawin kasi mas mapapamahal ka. Pero kasi kami mga nasa province o yung mayroong mga niyugan, pulot lang naman yung niyog, pwede kang gumawa ng langis. Lalo yung niyog na medyo magulang na nagkakaroon ng tubo, yun ang mas magandang gawing langis kasi magulang na yung niyog. Ayan, ganito lang ang gawin nyo sa paggagawa ng langis ng niyog. Haluin nyo lang. Ito kasi yung kawali ko ay medyo manipis na, kaya madaling masunog, madaling magpula yung ating ginagawang langis, yung ating latik. Madaling nag-brown kasi malakas yung aking apoy. Pero alam mo, mas lutong-luto yung langis, mas mabango. Shoutout nga pala sa mga nanonood ng aking video, at kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng video ay pa-like and share naman. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel ay subscribe na din kayo.
At pindutin nyo yung bell notification, i-bell all nyo para updated kayo sa lahat ng mga i-upload ko pang mga videos. At alam nyo ba na yung langis ng niyog ay napakaraming benepisyo. Ipinanghihilot ito ng mga matatanda sa mga masasakit sa katawan. Nilalahukan lang nila ito ng luya, ng ibang mga herbal. Napakagaling na panghilot. Nung bata pa kami, ganyan na nakikita ko sa mga lola ko, sa mga manggagamot. Langis ng niyog, yun ang ipinanghihilot. Pero sa amin kasi talagang masarap to iulam At saka ang langis ng niyog nakagisnan ko na talaga na lagi kaming meron kasi ngayong lugar namin ay niyugan. Nasa probinsya kami at naroon kami sa ilalim ng niyugan. So palagi kaming may niyog, kaya yung nanay ko kapag merong niyog na merong may tubo, ginagawa na lang niya ng langis. At nung araw ay walang masyadong bumibili ng mga ganito. Hindi katulad ngayon na napaka-importante na nitong bihira na lang kasi ngayon itong gumagawa ng langis ng niyog kasi nga mahal na ito ngayon. So ang makakagawa lang nito ay yung mga nasa probinsya na mayroong puno ng niyog o yung mayroong niyugan. Ayan, di ba guys, naluluto na yung aking langis ng niyog. Naghihiwalay na yung latik doon sa niyog. Pero kung gusto nyo na hindi masyadong luto yung latik, pwede nyo na yan tanggalin. Pero ako kasi mas gusto ko yung luto na luto yung langis ng niyog. Kasi hindi ko naman kakainin yung latik. Wala akong paglalagyan ng kakanin. Pero ang ginagawa yan ng nanay ko dati, nilalagyan niya yan ng asukal para mas masarap. Ayan, napalakas ang aking apoy kaya nasunog ang aking latik. Nasobrahan ng luto kaya tatanggalin ko na ito. Ihihiwalay ko na yung latik doon sa langis at isasalin ko na ito sa lalagyan. Ganyan lang guys ang paggagawa ng langis ng niyog. At nakakain po yung latik na yan. Depende sa inyo kung gaano ang gusto nyo na luto. Pwedeng mas light pa dyan. Kung hindi nyo gustong masunog, ay hanguin nyo agad. At ayan, at isasalin ko na sa lalagyan ng aking langis ng niyog. Ayan, pag ganyang medyo ma-brown-brown na yung ating langis, sobrang lutong-luto yan. At pero mas luto, mas tumatagal yung langis. Ayun lang mga kapobre. Salamat sa panonood. Bye. God bless us all. Thank you for watching mga kapobre.